Ito ay ang maagang pag-aasawa. 14 anyos pa lamang siya. Pero ang mga magulang niya mismo ang may gusto nito para sa kanya. Dahil hindi na daw kayang sustentuhan pa ang kanyang pag-aaral. Matakasan pa nga kaya ni Mylene ang maagang pag-aasawa. Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. May mga nagtatanong po kasi about or nagsasabi sa akin na panoorin ko daw ang debut ni Mylene. Actually, napanood ko po yan. Pati yung sa mga Facebook, sa mga reels doon, sa mga short videos doon, napanood ko. The reason kung bakit hindi pa ako re-reaction is that kita ko kasi po halos lahat ng Pugong Biyahero team, mula kay Sir Paul, Madam PB Love, Peter Paul, Tito Hearns, sino pa hindi ko na maganda, Peking Bombay, Madam Yola, ang dami po din nila eh. Lahat po sila is finiture ang debut ni Mylene. Wow talaga, wow, ganda. So si Sir Paul parang sa estimate ko kung walang free sa mga gastusin niya o from everything, mula pagdala yung family ni Mylene from Davao hanggang accommodation, hotel, gowns, pictorial, and everything, parang hindi siya bababa sa tingin ko ng 700,000. Baka nga 800,000 pa ang minimum niya. Kaya ano ang take ko dito sa debut ni Mylene? Kasi 'di ba? Hindi ko naman na sasabihin pa kung ano yung mga nangyari sa debut, mga pangyayari kasi lahat, like I said, lahat ng Pugong Biyahero team is finiture ang kanyang debut. So, sa paanong pamamaraan ko naman iprepresenta ang nakita ko sa debut na to, na sa totoo lang, para bang hindi ko na-realize yung significance, yung kahalagahan na to sa buhay ni Mylene hanggang nakita ko ang video part sa video na to sa kanyang debut. Maraming nagsasabi na ay ang swerte-swerte ni Mylene kasi nakakapag-aral na siya sa Maynila, and sponsors, supported by sponsors. Isa-isayin natin So, mula sa maagang pag-aasawa, na-rescue siya. Nag-aaral siya ngayon, napagpatuloy pag-aaral niya. Pati family niya is, affected. Hindi na sila yung kinakailangan makipag-negotiate pa na para makapag-asawa ang kanilang anak, para lang merong konting pera na makukuha sila. Pati mga kapatid niya nadadamay sa magandang nangyayari ngayon sa buhay niya. Nagkaroon din siya ng bigger family, si Mylene, sa pamamagitan ni na Madam Teacher Nida at saka si Sir Hearns, na tumatayong pangalawang set of parents niya habang siya ay nasa Laguna. Isa pa is nagkaroon siya ng more intimate friends with Russell, at yung ibang pang mga kasama niya na PB scholars, nadagdag na ngayon si Jeffrey. So yung maliit na mundo niya na kinakagalagawan niya is because sa ka-discover ni Sir Paul sa kanya, lumawig ang mundo niya. At
Imagine, mapanood mo yung mga ginagawa nila sa Cuatro Marias and kay TV Hearns TV. Nakikita mo doon yung mga kinakain niya, yung mga napupuntahan niya. Kita mo naman yung mga bags na niya. You see the difference. Gaya ng mula nung kumpara sa yung una kong pinikita na video. If you remember that, na way back, at kung ano na siya ngayon, napakalaki talaga. Kaya yung pagpapasalamat niya sa kanyang birthday kay Sir Paul is like matindi. Kasi imagine yon ha, imagine from that to that. Alam kong grabe na lang ang tindi talaga ng pasasalamat niya, because it is really something out of a dream, kumbaga. Parang panaginip lang na kung ako yung naging sitwasyon niya siguro, at kung ako ang nasa katayuan niya siguro now, siguro like ginigising ko pa rin ang sarili ko na totoo ba to? From her reality, sa realidad ng dati niyang buhay, and to a dream come true at this point ng kanyang buhay. Hindi po swerte si Mylene. Hindi ako naniniwala sa swerte, kasi kung maniniwala ka sa swerte, di maniniwala ka rin sa malas. Naniniwala ako sa blessing. Pinagpala si Mylene. Yung ganong klase ng pagbabago sa kanyang buhay, from that reality to that dream, is hindi po yun kaswertehan. Ayun po ay naniniwala ko na si Mylene ay isang bata na pinagpala, blessed. Okay? So lahat ng sinabi ko na yon, na-summarize po ng isang pangyayari sa debut ni Mylene. Only because of this one. Isang dahilan lang po lahat. Lahat yon. Meron isang bagay doon na nagbubuklod sa lahat na yon. At hindi ko talaga masyadong na-appreciate, or ano ba yung term doon? Hindi ko masyadong nakita ang intensity ng kahalagahan ng pagdating ni Sir Paul sa buhay ni Mylene, hanggang nakita ko ang part ng video na to sa debut na, at kaya doon ko nasabi na hindi swerte si Mylene. Siya ay pinagpala. Dahil, oh my God, naiiyak ako! Naiiyak ako. Gusto ko makita nyo itong video to, and then you know what I'm talking about. Okay, panoorin nyo guys. Tinanggal ko po yung sound niya, ha. See that? There. See that? Yeah. Sir Paul is crying. Nakita niyo po yung reaction ni Sir Paul sa nung nagsayaw sila ni Mylene sa kanyang 18 Roses. Doon ko nakita yung sincerity, though alam ko na, no? But yung lumabas kasi dito na natama ako na kaya ko siya piniling
suportahan sa maliit na pamamaraan. Kaya ko siya nire-reactionan because of the sincerity of that man. Iba kasi pag si Sir Paul sa kanyang mga videos, ang nagiging bida ay yung kanyang mga tinutulungan at hindi siya. Yung more na present niya yung kanyang tinutulungan kesa yung kanyang sarili. So, dito ko nakita na kaya nasabi ko na si Mylene ay hindi swerte. Kundi, isa siyang pinagpala dahil hanap niya ay isang kagaya ni Sir Paul na because of the sincerity ni Sir Paul. Nakita niyo yung kanyang pag-iyak, hindi po yan acting, hindi po yan teleserye, hindi po yan prank. Nakita mo yung sincerity ng puso ni Sir Paul para kay Mylene. Siya yung talaga yung feeling niya, he's a father to Mylene. Kaya, kita mo, like, he's really crying into it. At doon ko masabi na si Mylene ay hindi swerte, kundi siya ay pinagpala. Ang pinagpala po, ang word na bless is like really, nasa taas-taas yun. Like, talaga. Kasi, kung ibang vlogger ang nakahanap sa kanya, like, you know, hindi ko masabing ibig sabihin, yung tunay na malasakit, na hindi lang para siya ay pagkakitaan, dahil maraming nanonood sa mga videos pag si Mylene ang naiprepresent. Kung hindi nandun talaga yung totoong sincerity na isang tunay na pagmamahal ni Sir Paul para kay Mylene, at yon po, mga ka-adventures dyan, at yun po ang hindi pwedeng palitan ng kahit anumang yaman, anumang karangyaan, ang sincerity at yung tunay na pagmamahal ni Sir Paul sa kanya kay Mylene. Again, like I said, okay, so in the past, sabi ko like, okay, talagang matulungin lang si Sir Paul. Yung ganon, alam mo yon, yung matulungin lang siya, talagang gusto lang niya tumulong, like, you know, naawa siya sa bata, tinulungan niya. But then, when I saw this part of the video sa debut ni Mylene, at doon talagang lumabas yung emotion niya towards Mylene. Lumabas yung totoong nararamdaman niya talaga. Lumabas na ilabas niya. At hindi lang niya, okay, alam mo, naklab kita, anak. Yung hindi lang ganun, yung talagang like, buhos. At talagang makita mo talaga yung emotion sa kanyang mukha. His proud moment sa pagdebut ni Mylene. He's so proud na mula sa napakahirap na sitwasyon ni Mylene, na ngayon ay isa na siyang mala prinsesa. He's so proud sa nangyari sa kanyang anak. Yes, Mylene is already kanyang anak. Kaya yon ang pinaka the best na natanggap ni Mylene sa pagkakilala sa kanya ni Sir Paul. Hindi dahil sa siya'y nag-aaral na, hindi dahil sa gumindang buhay niya, hindi dahil sa mayroon na siyang mga damit na nasusuot na magaganda, hindi dahil sa mga sapatos niya, hindi dahil sa kung anumang bagay, anumang mga allowance yan, sponsorship yan, na perang natatanggap niya, hindi na kumakalamang sikmura nila ng buong pamilya. No. Ang talagang the best na natanggap ni Mylene sa kanyang buhay na nakita ko dito sa debut na ito ay
ang pagbibigay ni Sir Paul ng kanyang puso na parang isang ama para kay Mylene. Kaya, yun po, ang take ko sa debut na ito. Kaya yun. Thank you for watching. Comment below if you agree.